Basta nagulat talaga ako. Ano, ang daming action, first time pa lang. Tinitingnan ko yung deck ng character. Kaya kami 54 tabs. Oh, Hey, welcome to On the Fanatics, the only podcast that's always one with the land. More like always one with the archers. Eh! Okay. So, hi guys, welcome back to another episode. So, I'm Pat, and I'm joined by Ace, Hello. and I'm joined by Russell. Hello. So, kamusta ang Asia Championship experience, guys? Ayun, tulog. Laglag. Laglag. Kamusta ang day to boy? Day Kasi, 2? Anong day 2? Anong nangyari sa day 2? Day 1 na kasi agad. Day 1 pa lang sa kanya yung boy. Day 1 lang yung pinractice ko eh. Ayun lang. Ako mixed emotions, happy and sad. Alam niyo na yan. Alam natin yan. Kung bakit. Oo. Before anything else, let us acknowledge first our followers. So, for YouTube comments, Ace. Meron tayong dalawang commenters na si Sir Buavs sa masugid nating listeners. No? Good luck daw sa lahat ng Yes. lalarong expo. Enjoy lang. Nag-enjoy naman kami. Natalo nga lang. Then, kay Sir Michael, how do you pick your lineup? Vibes daw, vibes. So, Oo. ayun. Ganun din naman sa amin, vibes lang din. Depende dun sa iba. Mamaya magtatanong tayo kung anong reasoning yung iba sa lineup nila, no? So, next naman natin for our Spotify comments. Spotify. Ito, si Miko, usual commenter din. Kinuha daw niya yung mga possible tips na makukuha niya para in preps for Asia Championships. So, Thank you. yun. Thank you. And then si Sir Vince, lagi rin yan. Sinabi niya nun na parang structured na pala events ng Unmatch na parang may direct invite. So actually, 2024 meron ng nationals. So Yes, doon, sir. may mga iba-ibang LGS na nag-participate. Tapos may yung top 16, no? Yes. Yes, 16. May isang main event sa GL. Tapos last year naman, BGM, Way of the Turtle. Ganun din yung idea. Iba-ibang LGS, tapos yung mga nag-champion doon, tsaka second place doon sa iba, yun, may main event din. Fun yung mga ganong klaseng events. So sana maulit. Sana maulit muli. Ay, sorry. every year, no? Every year sana, no? Tapos may isa pa, si Sir Rigel De Jesus. So newbie here. I hope ma-discuss in a future episode about drafting and strategy and which decks to bring. Actually, nakaplan talaga yan. Nakaplan yan. So, abangan. Yes. And Abangan na meron lang. kaming- Sige. Yes, meron kaming ibang strategy guides na sa prior episodes namin. You can go check it out para you'll have something to study as ngayon sa wala pa muna yung episode na Yes, sir. Then, speaking of Spotify, yung poll natin last time, ang question was, which is your preferred time limit mechanic? So, meron tayong tie sa voting. So, 38% sabi last X turns. So, yun yung usually last 5 turns. So, para each player has 3 turns each. Or yung katay niya, suntukan. Suntukan na lang. So, dali. So, medyo violent itong mga bumuot ng suntukan dito. So, guys, chill lang tayo dyan. Chill lang. So, next naman, mga special shoutout natin sa mga special people. Gusto ko i-shoutout isa, si Head Judge Taj. Oh. Kasi actually yung mga calls niya, ako personally, nag-agree ako dun sa gusto ko yung mga calls niya as judge dun sa expo. Kunyari, dun sa draw, which discuss natin later. Draw or overtime, diba? Discuss natin later. Basta yun. Thank you, Taj. Ramdam yung love mo for Unmatched. Next naman sa mga from our own Veritage, dun sa mga bumiyahe para lang makalaro sa expo. So, there were players na galing Vietnam, si Dui Ho. Dio. Shoutout sa'yo if you can understand us. Next is from Portugal, si Wolf Ivan. So, the funny thing is dito, ka-team pala siya ni Ruben dun sa Team League. Teta pala. So, doon lang sila nag-meet, napakilala lang siya ni Alfon. Parang fun interaction yon. Shoutout din natin yung mga from Mindanao. So, hindi namin sila nakalaro nyo ba sila? Ako hindi kasi. Hindi ako nakalaro. Yes, I played. Ayun. So, shoutout sa kanila. Sana sulit yung pag-dahil nyo ng Manila to play sa Asia Championships. Shoutout kay Next is sa tatay ng Unmatch na si Papa Rob. Kasi siya kung wala siya, wala din tayong Unmatch, no? Sa lahat din ng players na pumunta. Siyempre. Oo, na-appreciate. Hindi lang kami na-appreciate, but the whole community doing the extra effort, bumabiyahe, yung mga malalayo pa. Sa SGG, shoutout sa Sinigal. SGG. Mga practice. Kahit laglag tayo lahat, pero nagbabatak talaga yan si Aaron. Yun talaga. Si Toy Sim. Then, lastly, sa mga nakalaban namin, we can't
single out every one of you, but thank you for spending the time with us and giving us a great matches. Yun po. Meron akong special shoutout. Sino? Shoutout kay Ellie. So si Oh. Ellie yung yung nagpapirma sa box sa basta nagpapirma siya sa box sa Ay, oo nga, SGG. oo nga. Yes, thank you. So, gulat ako, sabi ni Ace after ng game ko may magpapapirma sa akin. Sabi ko, joke time to eh. Tapos yun nga, legit naman. Ako na lang coach. Walang tao siya. mukha lang scam yung sinabi ko, pero totoo, di ba? Then, additional shoutout kay Carl. Sabi niya, Kuya Pot, pa-shoutout mo muna sa Defended Six. Nag-request yan sa akin. Oo. Then, last kong shoutout, syempre, dun sa naglaglag sa akin, kay Madam Derek Editor. Isa kang alamat. Tinalo mo ako. Good job sa'yo. Ayos. Best fight yun. Best fight ng day one yun para sa akin. Best conceit sa akin yun. This episode actually guys, since tapos na yung Expo last week, and syempre, special tong episode na ngayon. Bakit Ace? Why is this special? Syempre, katatapos lang na ng Asia Championship, it's just about right na i-guess natin yung champion ng Asia Championship, di ba? Yes, sir. And as per the tradition of Independent Takes, kailangan ko muna siya i-glaze ng napakalakas para next time, kung nakita kami, tinake siya sa akin, di ba? Wala siyang kabala. lang. Oo, sabi ko, ano yun, delays kita, tapos di ka mag-take, ganun. So, lista muna natin yung mga pinagagawa niya sa community, di ba? Siya lang naman ang 2 years na siya, Expo Champion, 2025 and 2026. Talagang kung usapang accolades lang naman, di ba? Ando na siya sa top, di ba? Tapos, pag inisip kong value player, bukod kay Russell, siya lang naiisip ko actually. siya talaga yun, oo. I think the best thing that I could talk about him is sobrang calculative niya. Huwag mo itong bibigyan ng math na scenario sa unmatch kasi he will calculate it, yeah. Let's give it up for Heinz! Let's go! Congrats! Hello. Congrats. Thank you. Totoo ba yung pinagsasabi ko, Heinz? Yeah. So, nanalo din ako last year. Yes. And I guess value player rin nga ako. Pero, hindi naman ako rigid. So, kaya ko naman mag-flexible. Pero doon ka namin kilala eh. Honestly. Honestly, yes. Yun talaga. Parang kahit Yun sino nga. talangin mo eh. Actually, itong episode na to, sobrang excited si Heinz mag-guest dito. Kasi, right after niya manalo, inag niya na agad kami. Undefeated Takes. Ano na? Hindi kasi kasi yan. Tagal na kasi dapat na guest, Oo, diba? nakapila. Pero, Explain ka. after ng Masasabi niya championship, good call. Si Russell yata, no? Good call. Ayan. Okay, so kasi yan, originally, parang yung isang commenter natin kanina, di ba, na-mention, nagre-request ng drafting episode. Actually, before Asia Championships, yung original plan was to release a drafting episode. Tapos, unang-unang guest na in-invite natin for it, si Heinz, di ba? Pero, nung nag-plan ulit tayo, nung nag-usap tayo, actually, minention ko din kay Heinz, change of plans. Kasi, Asia Championships na, and to be honest, si Heinz yung front runner kasi, di ba? Hindi naman natin madi-deny yun. Hindi natin madi-deny. I-invite natin yung champion dun sa event. So, yun nga. Change of plans, wag muna yung drafting episode kung sino na lang mag-champion. Yes. Ayan, si Heinz nga. Si Heinz. So, ayan, totoo. Di ba? Di ba kami sinabi ko sa'yo yun? So, Heinz, sa drafting episode, hindi ka na yung guest namin. Sorry. Baka feeling ko mas importante sa'yo yun kaysa mag-champion eh. Hindi naman. Glad to be here. Thank you. So, yun. Patrick Ace, paano nyo unang nakilala si Heinz? Medyo matagal na rin si Heinz na player. Ako, nung high stakes kami una nag-meet ni Heinz. Kasi Nice. nung nananalo na si Heinz, nung nasa scene na siya, di ba hindi na masyadong naglalaro nun. Parang nakita ko siya, nagkasalubong kami sa CR na parang sabi niya nilaglag siya ni RJ. Tama Heinz? Kay RJ, natalo na. Parang nakwento niya lang na nilaglag na. Tinanong ko siya, uy, kamusta bro? Ano nang standing? Sabi niya, hindi, talo ako kay RJ. So, yun yung first introduction namin. Pero di pa kami ni Heinz, naglalaban sa tournament. Nalala ko nung December, nung last year, pumunta siya sa tournament sa South. Kasi wala tong magawa tong taong to eh. So, miski sa South, dinayo para maglaro. Gusto lang maglaro talaga ni Heinz. Yun yung first Pero question introduction lang. ko kay Heinz. Ano ba yung nauna? Yung BGM Team League or yung high stakes? Basta yun, kasi nakalaban din natin sila sa Team League eh. Pero hindi kasi siya yung katapat ka.
Sa'kin, nakikita ko na siya. Si Michael yung nagpakilala sa'kin. Naglalaro kami online. Doon nadidinig ko na, nakita ko na si Heinz noon, pero di naman kami nagko-converse. Naglalaro lang kami. Laro-laro lang yung madaling araw na team. Schedule dati, like 3 Addict a.m. sa tabletop dati, no? TTS yun. Mga 3 a.m. kami. Tama ka pala doon. Tapos, ang tumatak lang kay Heinz sa akin, hindi pa siya nun, nagta-type lang siya, walang audio pagkalaro ko siya. Walang voice. Tapos, personal ko siya na-meet, high stakes. Di ko kasi alam kung nauna yung 2v2 or high stakes ng BGM. I think 2v2 ko siya nakita, nakalaban namin siya ni Ruben. Though I forgot kung sino yung kakampi ni Heinz by that time. Basta sila, si Heinz o the Bullseye sila. Tapos Bigfoot Genie. Kakampi ko nun, hindi na yung naglalaro ng Unmatched. Kawork ko dati, si Mark. Yan, si Mark Abelia ba? Parang gano'n. Okay, Russell, how about you? Ako, nung start pa lang si Heinz, as in, chinismis sa akin ni Alfon, may bago daw player sa The Office na magaling. Nung simula pa lang sinabi na sa akin ni Alfon na may bago daw na challenger. Kasi nakita agad niya na sobrang marunong agad, kaka-start lang mag-unmatch. Pero hindi ko pa siya na-meet nun. Pero dun pa lang kilala ko na siya. Unang game namin, dun sa BGM Team League na. T-Rex, Yenenga, Hermoren. Yun yung very first alam ko game namin. Sayang, 1-0 na sana. Dapat di na kami naglaro uli eh. Tumakbo na. Wala na, hindi na ako nanalo after nun. So, Heinz, yung usual questions namin sa guests namin, how did you get into Unmatched? Actually, nag-start yun nung 2024 naman na Board Game Expo dun sa Shangri-La, sa May EDSA. Actually, nag-start ako ibang board games. Nung 2024 na expo na yun, nag-champion naman ako sa Splendor. Tapos nakita ko, astig tong isang board game, may mga figures, tapos parang siyang card game lang. So, na-try ko siya. And then kasama ko yung ka-work ko, sayang di na siya naglalaro, si Mark Abelia nga. Siya nga yung una kong kasama sa mga tournament. Kaya, actually, naalala ko nun dati, nag-share pa kami ng sets, tapos kami na naglalaro sa trabaho sa lunch. Okay. Wait, so kung Shangri-La Expo, yun yung Nats, no? Nats 2024 yun. Yes. Pero di pa ako nag-unmatch nun. Nakita ko lang. Kasi ang nilaro ko nun, Splendor. Nung panahon yun, payapa pa kami, Heinz eh. Wala ka pa. Pero nung panahon din na yun, actually hindi. Iba-iba rin yung champion. Madalas si Iba-iba. Taj, pero iba-iba pa rin. Since we covered your history sa Unmatched, let's go with one of the things na lagi din namin tinatanong sa aming guest, which is your favorite hero or your main hero? I mean, parang naman tulad ng iba marami. Pero kilala kasi ako dito. Sobrang degenerate ako. Pero Golden Bat talaga yung fave ko ngayon. Yes. Kasi grabe rin yung win streak ko sa kanya, bro. Grabe. Oo nga. Alam namin yan. Ikaw yung isa Degen ditong malalamag Degen G-Bat. G naman talaga si G-Bat. Sobra. Grabe yung pagka-Degen ko talaga sa kanya. As hindi ako lumalaban kung habang alam kong lamang pa sa sa fatigue. Na-experience ko yun. Bullshit. Buong game talaga, tumakbo lang, walang ya. G-Bat names ang tawag doon. Parang di ka nag-G-Bat, Russell Hindi mo ginagawa. Pero sumasapak ako. Nagmamaneuver sa pak nga ako eh. Hindi yung buong game takbo, tapos mananalo pa rin. G-Bat yun. Nakita niyo yung nakita niyo yung laro ko dun sa finals. Top 16 kay Daiho. Yung Yenenga, GB Yenenga. Oo, di ba? Tumakbo lang ako. Tumakbo ka lang. Sure ka. Pero competitively GB, di ba? Meron ka bang ibang favorite na hero like flavor or gusto mo lang laruin kahit hindi competitive? Yung pinakauna ko naging main talaga. Saka doon ko natutunan yung basics ng game. Kaya Yenenga talaga. Yes, sir. Then, Represent. Actually, nung una, ayaw ko kay GB kasi nga, hindi iba yung playstyle, hindi siya yung normal nung tempo nung game. Tapos parang eventually one day, isip ko na lang na, gamitin ko na lang nga kaya si G-Bot kasi ayoko siyang kalaban para mag-mirror ban. Tapos nakita ko, grabe pala akong mag-punish kapag ako yung ganun gumamit. Talagang nasa playstyle mo eh. Yeah, Ayun. GB. Parang di GB Ayun. player eh, no? Yak talaga. Si Patrick lang pwede mandiri sa GB dito. Si Patrick lang din. Mga kadiri kayo lahat. Yung GB mo kasi walang Alpine. Well. So, yun nga. So, nag-champion si Heinz sa Air Championships. Siyempre, kwento mo naman kami, Heinz, sa preparations mo for the event.
So, paano Hmm. yung ginawa mong prep for your lineup? Kamusta yung lineup mo? Sino ba yung lineup mo pala? I-share mo naman. Okay. So, meron akong core na 4 talaga na lock-in ko na matagal na. Si GB, Medusa, Sherlock, saka si San Wukong. Yung naging preparation talaga, yung sa 5th, marami akong tinry talaga. Actually, parang lahat ng tournament na leading up to it, iba-iba ginamit ko. Nagamit ko si Titania, Houdini, Yennefer. Tapos, actually, in the end, nag-settle na ulit ako kay Yenenga. Okay. Kasi, iba kasi yung consistency talaga ni Yenenga. At first kasi, inisip ko lugi siya sa mga bagong characters. Pero with the format kasi nung Asia Championship na may Medusa, may Sherlock, may Wukong, malakas talaga si Yenenga. Kaya bumalik na ako sa Yenenga. Actually, agree nga ako dun. Kasi parang leading up dun sa tournament nga, yung mga practice drafts natin, di ba Patrick? Parang check natin yung parang usual characters, yung expected characters na lalabas sa meta. Nakita talaga natin na okay yung Yenenga, di ba? Oo. Actually, shoutout ako kay Lawrence. Si Lawrence yung nagpaalala sa akin na, ba't di mo gamitin yung Yenenga? Kasi hindi mo marunong mag-Yenenga. Oo nga, no? Try ko nga. After nun, before nun, actually, ang nakalagay doon, Yennefer. Di ba alam naman natin sa ating dalawa, Russell, hindi talaga ako marunong mag-Yennefer. Ayaw talaga sa akin ng hero na yon. Kaya sabi ko, sige, ipasok yung Yenenga. Yun nga, talaga. It will win games talaga. Tsaka ano rin kasi, kaya ang lakas niya dun sa format, yellow format, kasi yung mga usual counters din niya, nasa Marvel. Mga She-Hulk, DD, well, She-Hulk even-ish naman. So. True. Pero basically, yung mga pumapatay Andun sa yung kanya, Marvel. umihina siya sa Marvel yes. Kaso wala di ba? Tapos, initially, yung mga turtles, mukhang maganda naman against Yenenga. Pero after testing nun, parang winning pala si Yenenga kay Raphael saka kay Donna. Kaya, Yes. Oo. Ayan. Yun din yung first impression ko nun Kala ko papatayin si Yenenga. Kasi ang daming damage ng turtles, tas walang faint si Yenenga. Pero kaya nga kayang sumabay. So, dun sa lineup mo, Heinz, syempre, ang comfort pick mo dun, GB? Or yung 4 na una mong tinest talaga? Actually, all 5 of them naman comfort. Ayun. Pero yung naging problema ko nun, yung 4, locked in ako. Yung panglima yun, hindi talaga ako sure. So, yun nga. Buti na lang maisip ko, nga pala may Yenenga nga. Hindi nagpanalo sa akin last year Ewan ko ba't di ko na iniisip. Pero yun nga, last minute. Last minute ko rin siya nilagay. Kayo, Go Boys, yung lineup nyo, kamusta naman? Sino comfort pick nyo dun sa lineup? Sa akin, comfort pick ko siguro would probably Bigfoot. Of course. Sobrang komportable ko sa hero na yun, I guess. Ako Kayo, si Russell. GB. Siya lang yung 100% sure na papasok sa lineup ko nung nagpe-prep ako. Talagang bahala. Nag-iisip ako dun sa 4, pero GB automatic. Kahit anong mangyari. First, prayo mo. Dun sa lineup mo, ako? Sorry. Ikaw ba? Yenenga, of course, Yenenga, yung comfort pick. Though, hindi ko siya nagamit. Oo nga, hindi ko siya nagamit sa tournament. Ang naging comfort pick ko for the tournament, Bigfoot. So, nabasbasan ni Ace ng kaunti ng Bigfoot. So, ayun. Puro Bigfoot. Halos lahat ng games ko nun. Napahid. May tina-target ba kayo dun sa lineup nyo? Start tayo kay Heinz. Yes, definitely. Una, tinatarget ko talaga yung mga nagtatry mag-value fighter din. So, lahat ng mga may Yenenga, Medusa, i-open ko talaga yan. Kasi, sanay ako sa matchup. Mga 50-50 yan, o kahit mga 60-40 yan. May confident akong kaya ko i-convert. Tapos, sunod, yung Yennefer actually. Yennefer saka Blackbeard, yun yung pinapractice ko talaga against them. So, kalaro ko lang sarili ko. Ginagamit ko mga Titania, Yenenga, Medusa. Kaya hindi ako natatakot sa like Medusa versus Blackbeard. Medusa, Yennefer, Yenenga, Blackbeard, ganun. Kasi na-try ko naman sa sarili ko and hindi naman siya favored sobra. May chance talaga and confident naman nga ako sa pag-pilot ko. And other than that, hindi naman ako natatakot sa mga off-meta picks kasi stable naman yung comp ko lagi ako may sagot dun sa 5. Top 4 nga. Kaya yung 4 na locked in yun yung top 4 din ng yellow format Actually, By coincidence siya pero kahit may Marvel, like nandun pa rin sila. Nandun pa rin sila Kayo ba, meron ba kayong tina-target? Medyo nagkataon lang naman na medyo target ng lineup ko is Dusa. Hindi naman malalang winning pero parang hindi ako takot sa Dusa. Pero nung ginagawa ko yung lineup, hindi ako nag-target talaga.
Parang nag-design lang ako na hindi ako Matalo matatalo sa draft. matchup-wise. Yes. Okay. Ako, after ko ma-draft yung yung lineup, lumalabas, Bigfoot pa yung tina-target ko. Pero Bigfoot ang gamit mo. Oo, yun nga. Kaya, exactly. Parang 3 of the 5 characters sa akin, winning kay Bigfoot. Plus, pwede ko pang i-mirror si Bigfoot. Kaya, one losing matchup lang ako kay Bigfoot. Pero hindi ko naman siya, actually, hindi ko siya pinlan. Parang vibes na talaga yung yung last minute vibes ko sa matchup, sa lineup. Feel ko, since Bigfoot ka, automatic target mo yung Houdini pag going second sila, no? Easy win sa'yo. May trauma Pag ba? second, hindi nga eh. Pinatry ko, pinasok ata isang Houdini. Oo nga, parang hindi ko pinapasok yung Bigfoot. Ay, yung Houdini, hindi yata. Trauma ba? Respect pa rin, no? Respect pa rin, no? Kahit second. Oo, parang Houdini ni Ace. Ikaw ba, Ace? Target ko. Then, coming to the tournament, target ko Yennefer. Kasi Okay. sobrang nasanay na ako sa kalabanan yung Yennefer. Kaya yun, nagbunga naman siya. Shoutout sa kalaban ko, Sir Julian Antonino. Yun lang yung highlight ng tournament ko. That was good. Against Yennefer. Yeah. Well, 14 damage first turn, then we're good. Yun na. Call it a day. Thank you, sir. So, yun lang. Okay. Ayun, binalikan ko yung notes ko kasi nag-tournament report ako kasi akala ko papasok ako sa day 2 eh. Pero yung day 1 ko, nagpapasok pala ako ng Houdini ng second kay Lawrence. Pero hindi niya naman pinili. Pinili niya was Tesla pero winning yung lineup ko sa Tesla kasi. So okay naman na yun. Okay, next natin na question kay Heinz. No, what are the kinds of practices that you did to prepare for the tournament? Do you do match-up simulation or draft simulation ba? Or I know kasi doon pumunta ka ng tourneys. Do you go to a lot of tourneys prior to the Asia Championship? Prior sa championship, nakapagsali naman ako ng few tournaments. Pero parang if you check yung, kunyari yun, yung looking for G na chat natin, hindi ako nag-play online. Wala akong casual games na nilaro bago Asia Championship. Diretso sabak lang ako ng mga tournaments before it. Kasi, well, first, I don't have that much time. Pero second, kasi mas, for me, mas important yung quality pag pa-practice. Most of the time, iniisip ko lang like, ano ba nangyayaring interaction sa matchup? Ano ba yung weakness ng characters? And actually, a week before nung championship, yung first time ko may experience yung Dusa versus Blackbeard sa Play Cafe. Laro ako. Kalaban ko yata si Joel. Actually, siya rin yata kalaban ko ng nung dun sa T-Rex sa tournament na Dusa v Blackbeard ulit. Panalo ko naman both. So, as first and as second na Dusa. Kaya, after nun, nag-practice pa ako, by myself na Dusa Blackbeard lang. Tapos doon na build yung confidence ko na hindi naman talaga lugi si Medusa doon. Kaya naman talaga niya. Sa Babalikan mga natin mamaya yan. Blackbeard Dusa. Babalikan natin mamaya. ano ba foreshadowing. Tapos sa draft, hindi ako nagpa-practice ng draft kasi yung 5 na pick ko. Well, I mean at that time 4 pa talaga. Last minute talaga nung magsa-sign up na ako nung fighters ko nilagay yung Yenenga. Pero yung core 4 ko kasi, alam ko kaya nila kahit sino. It's just a matter of identifying lang kung ano yung tinira sa akin. Yun yung titira ko sa kanila. And then, yun lang naman ginawa ko. So, talagang Nag-notes lang ako sa notebook actually. Yung mga may notes ako sa notebook ng mga matchups lang. So, nag-iisip ka lang talaga ng interactions. Heavily ganun ako, hindi sa laro. More, iniisip ko lang hypothetically. Tinitingnan ko lang yung ginagawa, binubukas ko yung Unmatched Club. Tinitingnan ko yung deck ng characters. Kaya kami 54 tabs. Kaya memorize ko yung number talaga ng defenses ng characters eh. Kasi paano ko di ma-memorize kung lagi ko rin tinitingnan yung decks. Okay. So tips pala yan sa mga gustong mag-champion. Bilangin nyo lagi yung defenses sa Unmatched Club. Effective yun. Like tracker. Actually, yun yung nung first few games ni Madam Derek Editor, nung tinuturuan ko ba siya nung mag-competitive, sabi ko, bilangin mo lang yung defenses. Pag di mo alam yung deck, pwede mong hiramin yung deck ng kalaban. Bilangin mo lang defenses para alam mo kung ilan pa yung defense na titira sa kalaban. Yun yung tip ko sa kanya dati. Deck knowledge is Share ko everything. lang. True. Kasi di ba, kapag alam mong konti na lang defenses, edi kaya mo makipagsabayan, alam mong di niya kaya makipagsabayan. So, sa inyo boys, nag-practice ba tayo?
Ano ba ginawa natin leading to the Asia Championships? Practice Ano ba? naman. Oo, kayo Practice ba? grabe malala practice nyo eh. Nag-practice yung mga parang yung week before. Si Russell di Kaso nag-practice yan, day 10. hindi ang problema kasi yung days before nung actual championship. Hindi ako naglaro. Ilang days din yun, mga 3 to 4 days siguro. 3 days. 4 days. Reasons. Hindi, talagang yung practice ko the week before. Doon ako Mm. dire-diretso, parang everyday almost. Yes, Mm. nagaya ka nun. Pero shoutout dun sa mga ka-practice namin sa SGG. Minsan 3 table kami, gano'n. Hindi, Sabay-sabay. isang table, isang room, tatlo tayo magkakatabi. Tapos, Tatlong games. change na loser pa yung isa, gano'n. Oo, ang pinakamalalang nag-practice ata sa atin si Ace eh. Every now and then may nasa Discord naglalaro, may kalaro eh. Grabe. Kaya lang, ayun tuloy, natanga na nung day 1, gano'n. Naubos ko na yung swerte ng Houdini ko ng day 1 eh. Kaya gano'n. Nawalan ako ng puro defense naman in fairness. Hindi naman namatay yung Houdini. Na-deck out. Wala ka lang damage. Wala akong wala. Pero down to 1 yung GB, di ba? Okay, so yung next natin is about dun sa tournament mismo, sa format ng tournament. So Heinz, wala ka sa day 1. Pero aware ka naman Wala ka ng day sa one. format, di ba? Aware ka naman. Siguro, kung may thoughts ka lang or opinions dun sa format na Swiss cut to top 12, tapos kasi may 4 na na-qualified sa day 2. So parang tingin mo ba okay yung ganun or mas okay yung baliktad na may qualifiers for 12 people tapos may parang last chance na 4? What do you think? Actually maganda naman yung may qualified na beforehand. Pero ang naging problem lang din naman talaga is sobrang daming players na gusto sumali tapos kulang yung rounds. So pag ikaw yung nalaglag ng kunyari top 15 ka, top 16 ka, pero same yung points mo, 'di ba? Masakit sa dibdib, 'di ba? Yes. Parang nalugi ka. Kaya feel ko either kulang pa tayo ng qualifiers, maybe we should get more qualifying leg, ba ganun? Pwede. Tapos o kaya we have more time talaga during the tournament or max talaga yung limit ng players para ma-guarantee na parang hindi naman nadaya yung placement mo kung dahil natalo ka lang sa bukol, 'di ba? Oo nga eh. Yes. Sakit yun eh. Napakasakit. Dati kasi 'di ba, parang iba-ibang LGS and then 12 yung kukunin ng qualified. Tapos 12, yung yes. parang the day before the main event, may last Four. chance na lang. Na top 4. Parang ganun. Sa 2024 GL, 2025 BGM. So dito baliktad yung numbers eh. 4 qualified, 12 naman yung last chance. Parang Kaya mas medyo- maganda nga ganyan yung dati, no? Mas maayos yes, saka mas hype yung Mas yung hype, game yes. kasi hahanapin ng players yung tournaments para makapasok sila. So parang sali sila ng sali. 'Di ba yung nga nababanggit natin sa previous episodes of podcast. Parang nakakamiss yung sali ka ng sali. Para lang Oo. kasi to the Naghahabol chance ng na champion. naghahabol ka ng chance na Oo. manalo ka. Para Oo. makapasok ka na. Oh, Para hindi ka na dumadayo pa mag-last tayo. chance. Oo. Nagiging slugfest yung securing of the slot. Oo, Yung napakahirap. Per week, no? Isa lang yung magka-qualify. Ang hirap. True. Tapos Parang babagkita-kita na naman kayo ulit. Ganun. Parang yung Way of the Turtle yun, 'di ba, nung BGM. Yes. Maayos Parang yun eh. ganun, yes. Ganun yung Oo. thought niya kung paano ginawa nung previous nationals. Yeah. Dumadayo tayo Pampanga, Laguna. Layo. Oo nga eh. Tapos yung mga kalaban mo, taga dito lang din. True. Si Robert, yun din ang kalaban mo. Si Robert, nakita ko pa sa Baguio yan. Kayo rin. Qualify. Pero ayun, oo nga. So sana nga may ganun ulit, no, for next year. Pero pwedeng Meron simulan yan. this year kung ganun karami. Meron no? yan. Malay mo. Diba? So aside from dun, yung battalion, which is yung laging madalas na ginagamit na format, diba? So battalion yung ginamit sa Expo, sa Asia Championship. Parang, do you think okay pa rin siya in the future? Actually, nung parang medyo recently na rin, naisip ko na mahirap talaga mag-innovate sa current na battalion format. Kasi dahil 5 lang yung pwede mong dalhin, ang nangyayari, very similar ang mga team comps ng mga tao. Kasi lugi ka kagad kung di ka magdala ng mga Top tier. pinaka-meta, top tier. So, at most, yung isang slot mo yung parang wild card. Para kung maban man, para kasi maximum 3 bans, di ba?
So at least kung medyo awkward yung ano mo, signature pick mo, at least meron ka pa rin isang stable na pick. Pero yun nga, feeling ko sa dami ng fighters na rin, kulang na talaga yung pick 5. Maybe Yes. something similar na dun sa Lock and Loaded, yung mas maayos. Mas marami. O kaya kahit battalion pa rin, pero mas marami lang, more than 5 lang. Actually, agree nga. Kasi 'di ba nung nagpe-prep tayo nung mga lineup natin, nung naglista nga tayo ng meta heroes, ang onti lang talaga ng pagpipilian eh. Oo. Same lang. Tingnan mo yung mga comps, lahat may Inenga. Parang usually 3 siguro makakaharap mo yung kalaban mo, 3 siguro doon. Tatlo minimum. Pareho kayo. Parehas. Yeah. Pero to be fair naman kasi, background lang din dun sa mga iba. Yung battalion talagang ginawa siya initially parang medyo casual. Kasi para yung original nga niyan 4 lang eh. Para isang box, ready to play na. Yun yung original intention niya na adopt ng mga tournaments. Kaya yun na yung ginamit. Yun na yung naging normal. And then pala so finally dun sa format ng tournament, best of 3 finals. Sa finals Kamusta na lang. naman? Finals na lang. Kamusta naman yun? Parang mas okay ba yun? Actually, maganda yung best of 3 kasi parang nababalance out yung variants. Kung malas ka game 1, tapos swerte ka game 2, edi sa game 3 talaga kayo magbabakbakan. True. Tapos, actually, di ba dapat yung semis, best of 3 din? Kaso, gipit kasi talaga sa oras eh. Understandable naman na tinanggal yung sa semis. Pero buti nga, nakip yung sa mas finals. importante yung finals dapat BO3. Pero may mga narinig din kasi ako na best of 3, parang yung iba sinuggest, siguro dapat may bench units. Or pag nanalo na dun sa isang best of 3, magpapasok ka ng bagong hero, tanggal na yung previous hero mo. Parang do you guys think okay siya na idea? Ako hindi. No. Hindi. Feeling ko, problema na rin kasi, yung limitation na yan ng battalion. Kasi nga 5 lang. Maybe if you had more fighters, mas maganda yun. Pwede yung benching. 7 fighters kayo or 8 fighters. Hindi okay lang ma-bench yung dalawa kasi may 5 ka pang choices. Mahirap kasi pag 5 lang yung fighter tapos na-bench pa yung isa. Medyo, it's hard to play around na yung lineup. Tama 'di ba nung best of 3 nyo, redraft every round 'di ba? Redraft kami every round. Kaya nangyari, Medusa versus Blackbeard talaga yung pinaka-balance naming matchup. Kasi kung hindi namin pilitin yun, sobrang polarizing ng matchup. Parang mahirap talaga sa battalion pag may bench na tinatawag. Limited roster din. Kahit yung idea ng best of 3 is mahirap kasi nga. Okay. It will boil down sa hahanapin nyo ulit yung even matchup. Oo. Which is very the same. Mangyayari lagi kasi nga 5 lang yung heroes. Yun nga nangyari sa amin. Kaya 2 dun sa best of 3 namin. Medusa versus Blackbeard Same talaga. matchup. Okay. So, yun. Next question naman namin. Anong usual mong pinipick sa advantage mo? Ban or position whenever nananalo ka sa dice? Usually position talaga. Ayun din pala, limitation ng battalion. Kasi feel ko masyadong malaki yung advantage ng position pick. Kasi, di ba, naglalaro naman, for those not aware, di ba, may online din na unmatch. Ang pang-balance out talaga, yung map picking na kahit first ka, kahit ikaw yung may position pick, paano kung pinili ng kalaban yung pinakamalaking map, diba? So, balance out ka. Ang problem dito kasi random map, most of the time, basta ikaw yung first, lamang ka. O kaya, let's say lang na may Marvel, let's say nag-She-Hulk ka. Hindi lamang kakagad kung sabihin mo second ka, di ba? Kaya position pa rin pipiliin mo. Yun din, yung sa, actually dati, before pa nung siguro before maglabas ng Witcher, yung meta noon, laging pinipili ko ban. Feeling ko dahil sa lineup ko rin. Actually, dati, effective siya. Parang, madalas, winning matchup. Actually, yung weird nga nung effect, sorry, medyo side note, weird nung effect, dahil dumami yung fighters, mas naging limited yung nalalagay ko sa lineup ko. Dahil, pipiliin ko yung mas balanced na lineup. So, nauuwi, puro top tier yung dadalahin ko. Para lang hindi ako matalo sa draft. So, dahil ganun na yung lineup, post na lang yung pipiliin mo. Hindi mo na kailangan ng ban advantage. Yun yung weird effect nung dumami. Gets. Kaya pero similar talaga yung team comp. Parang lahat ng top 16 may similar fighters talaga. Kaya kasi kailangan safe ka talaga sa dami ng fighters. Kailangan safe ka sa mga off meta pick. Yes. So paano ka maging safe? Di gamitin mo yung pinaka meta na pick. Yeah. High tiers na lang. Mas mayroon kasi the before no.
na mag-bring ng kahit dalawa pang weird picks eh. I see. Yung mga pocket picks niya lang, no? Hindi na kaya. Mahirap na. Meron pa rin naman ngayon. Like, may mga nakita tayo Sinbad, diba? Ali, Hoy. diba? May Ali, diba? Ali, Sinbad. Pwede pa rin naman. May nakita rin tayo, Achilles. Pwede pa rin. Eredin, off meta. Yan. Okay. Sige. Noted. SK pa rin ba yung Eredin sa'yo? Dinurog ko lang yan. Joke lang. Joke lang, nahirapan naman ako kay Sintoy, di ba? Eredin yung naglaro ba kayo? Eredin yan. Oo. Eredin, Yenenga ko. Yenenga pala. Eredin Yenenga. Pero Yenenga. Okay. Maririnig natin yan mamaya. Yes. Okay. Yeah. Okay, next question natin kay Heinz. No, what do you think about the draw mechanic? Meaning, Huwag naubos yung time. Naubos yung time. I don't know if nangyari to during day 2. What do you think of that? Kasi sobrang hirap nitong topic. Kasi first sa chess, paggamit ng chess clock. I mean, if you play other TCGs or board games, hindi naman talaga sila gumagamit ng chess clock. And nakakasya naman sa time. Yeah. So, pag sinadjust mo yun sa players, marami talagang di familiar with it. Hindi sila sanay. Tapos, besides yung chess clock, kasi parang ang hirap din. Kasi kung di kayo mag-chess clock, parang how will you also ensure na the game is played within the time limit, diba? True. And then doon naman sa pag-call ng judges dun sa depending sa state ng game. Yes, subjective siya. Pero it's also hard to think of a better alternative. Kasi what alternative pa ba na try dati? HP difference. Feel ko yun yung mas madaya. Kasi at least, di ba, kapag kunyari kitang-kita naman na wala kang card sa deck, oo nga, full HP ka, pero wala ka ng cards. Tapos yung kalaban, a-attack na lang sa'yo. Biglang panalo pa yung full HP, di ba? So, at least pag may judge, makikita na, ay, hindi, talo ka naman talaga, bro. Huwag mo nang ilaban yan. Although yun nga, ang con niya is subjective siya. So, there's always gonna be, laban pa rin na, hindi mali yung call ng judge. Winning ako dito. But it's hard talaga. It's hard to find a neat solution for everyone. The best I can think of talaga is for the players to be proactive lang in calling their enemy if kapag matagal silang tumira. Turn. Okay. Parang, bro, 5 minutes ka na, bro. Okay. I think, i-shoutout ko lang din kay Rain kasi during day 1, nagkaroon sila ng ganyang time call na time's up na. But ang judgment kasi ni Coach Tudge is play it out kasi basically panalo naman na yung Tesla. Hindi na maabot ng Wukong yung Tesla and ma-exa siya. So, sarang sabi, okay, let's play it out. Then, yun na. Wala nang ibang out yung Wukong. Parang like last 3 turns, then nung nag-times up sila, then pinatapos na lang, then yun na, nanalo din yung Tesla. Like wala nang way out even if ituloy ng Wukong yung laro. Kinall out na din na win na talaga yung Tesla dyan. Parang gano'n yung sinabi ni Tudge. Pero I think right call din yung ginawa ni Tudge doon na instead of automatic draw, pagpatapos na rin naman, 'di ba? Tapusin mo na. Na obvious naman na tapos na siya. I-play it out. Parang ilang minuto lang naman yun. Ilang turns, 2 turns, 3 turns. Oo nga. I think hindi naman siya hindi siya purely subjective eh. Kasi kailangan niya tingnan. Mari-reason out mo eh. Mari-reason out naman ni Tudge na na hindi, parang wala ka ng out or talagang kailangan niyo i-play out kasi nga to have a deterministic win talaga. Yes. Parang yung example nga ni Heinz, diba, kanina. Parang kung wala ng deck yung kalaban mo, diba? Tapos attack na lang yung gagawin niya. O parang obvious naman yung mangyayari sa game. So, may times na wala ka naman ng ibang pwedeng gawin kundi mag-maneuver and you can't attack kasi blue na lang yung card mo, diba? Like, yun. Yung mga ganun, diba? What do you even need to do? You don't even think at that point kasi wala ka naman ng other. Wala kang gagawin. Yun ang blatant stalling, I think, like in a way. Para i-draw mo. Pero pwede mo na tawagin, I think, by that time yung judge. Yeah. So as champion nung tournament, Asia Championship, may final
thoughts ka ba about dun sa tournament? Or ideas, suggestions, or gusto mong makita for the next tournament? Gusto ko mag-move away na sa battalion format. Like, either a completely new one or i-modify lang to have more fighters. Kasi feeling ko hindi talaga na-express din yung personality ng mga players. Kasi, kunyari, for me, parang yung 4 na lock-in ko kagad na core is like, I have no choice. I feel like wala akong choice eh. Kasi kung gusto ko manalo, kailangan talaga yung pinaka-meta. Oo. So, kunwari kung 7, at least pwede akong magsingit ng 1 or 2 fighters na Gusto pocket picks, diba? Something similar sa shared pool would be nice, no? Parang sa mga online. Yes. You know, shout out Spring of Myth. Top, na ako. Yes. Top Okay. 22. Congrats. Ay, 16 na pala. Top 16 ka na, 16. Let's 16 na go. ako. Konting kembot na lang yan. Stream na yung next. Pag Stream nanalo na. pa. Okay, so next natin. Okay, tapos na tayo sa format. Siyempre, punta tayo doon sa top 16. Question na rin siguro for everyone. Sino yung mga expected nyong papasok sa top 16 pero hindi pumasok? Meron ba? Meron. Siyempre. Pero ito hindi not to discredit yung mga pumasok, lahat yun deserve. Pero syempre may mga kasi ang dami ng magaling ngayon. True. Legit. So yung Walang mga in-expect nyo lang na nandun pero hindi pumasok. Ako siguro si RJ talaga. Doon ako nagulat nung malaman ko yung score ni RJ. 2-4 lang. So parang sabi ko, what happened? Parang nagulat ako. Then after ng tournament nakita ko, hindi siya masaya. So ayun, nalaman ko hindi pala siya nakapasok. Oo nga. Totoo ang RJ. Tapos sino pa ba? Si Robert. Si Robert din. Hindi nakapasok actually ako rin si Robert yung number 1 ko na choice. Pero kasi rin si 4-2 Robert siya, nawala. di ba? 4-2 siya. Last game niya was versus Aaron. Oo, Pero si may Aaron laban pa pala eh. naglaglag. May laban pa sana kung may... I guess thinking about, inisip niya tayo sa round 7 pa at that point. Oo, siguro. Kaya pang bumawi. Kaya pang Actually. bumawi. Either way. Yeah. Hmm. Meron pa ba? Saka meron pa. Si Ace, saka si Patrick. Yung dalawa, Sayang sayang nga. yun eh. Sobrang sayang yung dalawa. Actually, 4-2 sila kaso hindi nakapasok. Kawawa Magaling ba naman yung sila. dalawa Pero okay Hindi, lang. bobo Ay, eh. magaling ba? Sakto lang. Sakto lang. Bobo lang. Ganyan. Alam mo naman yung nangyari doon sa Houdini, di ba? Sakto lang. Ako honestly, I was looking forward to see yung mga dalaw. Yung mga Yung feeling ko sana may parang mga hidden gems or yung mga malalaksang malalaro natin online biglang sumipot, di ba? Pero we had one though, di ba? Si Daiho. Yeah. Yan. At least may nakalaban tayong sa ika nga ni Aaron, defend the land. So Defend the land. yung mga nakalaban ni Daiho actually, third round ba? Third to fourth, nag-fist bump kami pag sinabi niya, defended the land. Ay, hindi, land defended pala. Mga ganun sa akin. Nung Eto alam naman natin, di ba si Heinz nga yung villain ngayon kasi parang lagi siya yung panalo. Villain sa Unmatched Philippines. Pero pag non-Filipino yung kalaban niya, Team lahat, Philippines. True. Team Philippines. Si Mano rin pala. Ay, si Mano pala 5-1. Though hindi siya, nakatap siya. Nabuckle siya. Nabuckles. Ayan. Kaya dapat talaga more rounds o kaya less players. Pero to be fair din, nung day 2, ang daming 5-1 din na tinawagan kasi may mga 5-1 na hindi pumunta. True. Tapos lahat ng natirang 5-1 hindi pwede. Oo. Hindi, feeling ko na kasi, in-assume na nila na hindi na sila makakalaro. May plano na. Yun. Ay, may naiwan kayo na hindi yung na-miss natin. Si Alphon. Ay, oo nga, si Alphon. Si Papa Alphon. Si Alphon Isa kasi pang value player na malala, no? Oo. Si Alphon kasi nabiktima na naman ng kamalasan niya. Kasi ang talaga, yung naging problem niya dun sa losses niya. I mean, hindi mo naman laging pwedeng sisihin yung deck order. Yes. Pero kasi, dun sa game deck na order talaga. magte-take ka 5 beses in a row. Deck order na talaga yun. That's too much. Heinz, another question. If you could pick one match sa Asia Championship, what is your most interesting matchup na encounter? Pag match up, syempre Dusa versus Blackbeard. Pero most interesting match talaga syempre kay Daiho kasi 'di ba, parang nakaka-excite din na kumalaban ng hindi taga Philippines. And like kasi nakausap ko siya after ng match kasi ang matchup namin Golden Bat ako. Tapos Yenenga siya. Tapos
kinausap ko siya kasi parang sobrang bilis ng pag-pick niya dun sa Yenenga kahit open yung GB ko. Tapos ano pala, sa Vietnam pala, alam ko ano daw siya parang 4 times din daw na champion ng Vietnam. Yes. Tapos, Okay. ano daw, yung mga GB daw kasi daw doon, iba daw yung laro nila sa laro ko. Tapos, tinatalo lang daw niyan talaga ng mga Yenenga. Kasi So, na-out. sanay siya. Oo, sanay daw siya, like, confident siya. Alam niya daw yung match up doon. Pero kasi nga, ngayon lang din daw siya nakakita ng Super GB legend. na ganito kalala. Sa Iba-iba Pilipinas, sa atin. sobrang common ng ganyan. Oo. Yun din, actually, if I can segue lang sa pati sa Spring of Myths, Summer of Legends, sobrang aggro actually ng mga international players, di ba? Parang may bias sila towards Agro. playing fast, playing aggro. Siguro yung mga nakalaban mo rin. Kasi usually, if dumadating na dyan sa top 16, top 8, mas mapapansin mo na yung mga value na laban. Pero kung before niyan, medyo kalat-kalat pa. Ang daming playstyles pa. In general though, pag kumalabang ka talaga ng hindi Filipino, sobrang aggro nila. True. Yung first turn ni Daiho, kasi ano kami, di ba, Sherwood, so hindi na kailangan mag-maneuver, in range agad ako, di ba, ng sidekick niya. First turn niya, dalawang scheme agad nung kay Yenenga na gain 2 actions. Tapos atake agad 4 actions, atake Aggro agad, talaga. grabe. Iba nga. Okay lang, pwede naman siguro. Pero siguro anong hand niya ba nun? Ano ba yung attacks niya? Hindi Dun sa ko mga alam attack, kung anong attack. hand niya. Pero pinang-attack niya yung sidekicks na card. Yung Ewan ko, yung Discord or may Divide and video Conquer? naman to be uploaded Okay. to be uploaded naman ni Taj yan. So, makikita Sige. natin. Check natin na lang. Yeah. Okay. Basta nagulat talaga ako. Ang daming action first turn pa lang. 4 actions yun Buti eh. na, Tapos umabot pa kayong fatigue. wala. Ako kalaban Alam niyo naman. Talagang mapaabutin. Very wrong. Hindi niya alam yun. Okay. So, yun. Kung yun yung most interesting match. Pero, syempre, hindi lang naman yun yung match mo na i-discuss natin. Doon tayo sa championship match versus Mark Sandoval. So, unahin na natin yung naiiba. Kasi 4 times kayo nagharap dun sa tournament, diba? Isa Yes. sa Swiss group stage, tas 3 beses, syempre. Best of 3 finals. Pero dun muna tayo sa matchup na naiiba. Houdini versus Yenenga. Discuss mo lang, kahit briefly, highlights dun yung match na yun. Sobrang funny. Kasi panalo na siya dapat. Nag-concede siya masyadong maaga. Narinig ko. Pero okay lang kasi balanced out. Kasi dun sa second game naman namin, panalo na dapat ako. Mali lang yung last move ko. Pati dun sa sa semis, panalo na ako dapat. Mali lang yung last move. So canceled out. Pero to discuss yung Yenenga versus Houdini, bakit ba ako nag-Yenenga? Wala siyang fade. Kasi in my experience, sobrang tanky ni Yenenga. Kaya naman niya yung damage. Tapos yung map pa namin, Soho. Kaya alam ko, first pa ako. Kaya confident talaga ako. Sabi ko, okay, free win to. Tapos, ang nangyari, bottom 5 cards ko, yung last 5 defenses ko, buti na lang, yung last na interaction namin, nag-attack ako nung double attack. Yung double attack. Okay. Yes. Okay. Tapos nag-defend siya. Yung blue na dust na pwedeng i-boost. Yes. Okay. Oo. Tapos, yung buhay niya kasi, 3 HP. So, yun na yung last na defense niya. So, nag-concede na siya. Sabi, okay, wala, GG. Tapos, di niya na-realize na pwede siya mag-boost nung flourish. Para pwede siya mag-draw. Top card niya is a defense. So, mabubuhay pa siya. Kaya pa niya Dapat. akong... Oo, tapos, tinignan ko yung top deck ko, hindi siya defense. So, mananalo nga talaga siya kung ginawa niya yun, tapos nag-maneuver away ako. Hindi ko nabunod defense mo. Sayang. Nag-concede. Masakit. Nag-concede siya. Kaya Siguro, guys, huwag kayo ano magka-concede. Play Oo to your outs. Play to your outs. Kahit anong mangyari. Out. Mali, dapat talaga Pusin diyo. Tama. So, Cancelled ayan, out naman. Kasi Cancelled out. dapat, Kasi? cancelled out naman. Kasi dapat panalo din ako nung semi, so. So, kwento mo na yan. Yung next game kasi niyan, next 2 games actually, Blackbeard Medusa. Swiss nila, Blackbeard Medusa. So, 3 times sila naglaban ng Blackbeard Medusa sa
Asia Championship. So, short lang, first game nila sa Swiss group, panalo si Mark. Si Mark Sandoval yung 4-0 sa Swiss. Panalo yung Blackbeard niya sa Medusa ni Heinz. Tapos tinanong ko si Heinz noon, bakit mo nilalaban yung Medusa sa Blackbeard? Hindi ba sobrang unfavored yan? So, sinasabi nga ni Heinz na even daw yon, or baka nga Medusa favored pa sometimes. So, yan, Heinz, ngayon, explain mo. Nilaban mo ulit yung Medusa Blackbeard. Game 2, ano yung thinking? Or ano rin yung highlights? So, yung Swiss round, confident ako kasi ranged map. Kahit going second ako, alam ko lamang talaga. Yun sa Swiss na round 2, kinabahan ako konti kasi ano siya, Fairlawn Forest, yung may single zone. Yes. Sabi ko, naku, lugi talaga. Pero kasi out of our lineup talaga, yun na yung pinaka may chance, in my opinion, yun yung feel ko may pinaka chance akong manalo compared sa kung iba yung gamitin. Ano ba isang inopen sa akin? Yun na yung yata yung isang inopen sa akin. Kaya feeling ko, mas malakas yung chance ni Medusa. Pero going dun sa map na yun, feel ko, ay hindi. Give na to. Panalo naman ako ng first game. Pero, surprisingly, winning pala ako yung last. Mali lang talaga yung last move ko kasi ang nangyari doon, naging 50-50 kasi mali yung placement ko. 'Di ba si Medusa meron siyang dash, yung move up to 3 spaces. Nagkulong ako ng sugod ng isang zone para after ng attack ng dash, diretso ako doon sa orange. Ang last kasi ang 3 HP na lang kasi ako noon. Pero ang last na niyang pang-attack, yung Prime Pistol ba yan? Oo. Tapos, yun na talaga yung last niyang attack. Either that or isang bait attack. Ang nangyari, mali yung nagkulang ako ng isang space ng sugod. Kaya, pag-attack ko, sabi ko, oh shit, mali yung hindi ako pwede mag-dash. Nangyari, 50-50 tuloy. Nung turn na niya, either mag-attack siya nung pistols or bait attack. Ano nangyari? Nag-attack siya ng pistol tapos nag-defend ako ng ibang defense. Nasabi ko, hindi to pistol. Wala, talo sa 50-50. So instead na sure win, naging 50-50 pa. Oo, naging 50-50 instead of a sure win. Sabi ko lang, gulat lang din talaga ako kasi parang feeling ko yun na yung pinaka-unfavorable kasi going second, Fairlawn Forest. Feeling ko like parang yun talaga yung unfavored kay Medusa. Pero kaya pala. Winning nga eh. So, ayun. At that point, 0-2 ka na sa Blackbeard Medusa. Ano yung thinking mo nung third round? Nilaban mo pa rin siya. Diba? Yung third round, finally, first to move ako. Ito yung sinasabi ko kanina na parang kaya automatic position pinipili ko. Nag-iba yung initiative ng game. Kung first ka, yung last round namin, same map kami sa Tsingshan Monastery. Same map kami nung semis. Pero this time, ako yung going first. And then, during that game, wala. Like, I had a very easy time. I mean, no disrespect. But like, I had a much easier time playing as first. Parang for me, nung moving as first. Actually, malas pa nga yung starting hand ko eh. Isa lang defense ni Medusa. Kaya hindi ko kagad pinin si Mark. Pero mas easier talaga yung time as Dusa kapag first siya kaysa sa second. Question. Ano ba yung parang key interactions ng matchup na yun? Kahit hindi specific dun sa game na yun, yung Blackbeard Dusa. Kasi from experience, usually kasi kayang i-fearsome yung second shot, diba? Na-fearsome. Or, tas yung ibang attacks ni Dusa, puro 3. So, sobrang daling i-block. So, parang, wala kang coin. Tama. So, paano usually nananalo yung Dusa sa matchup na yun? Okay. I'll just give like a general tip. Kasi may mga may secrets din naman ako doon. Para pag nilaban yung Blackbeard sa akin, magdudusa ako, no problem. Pero in general, yung discards kasi, kahit random discard, chosen discard, or not chosen discard, as long as you always have more cards in hand kaysa sa kalaban mo, hindi ka mape-pressure. Kasi kahit masilip niya, marami naman akong defense. So, parang walang pake. And then, kahit di ako makadeal ng damage, marami namang cards sa kamay. So, overwhelm kita nung attack instead of quality. Instead of quality, quantity. So, value pa rin. In short. Value, oo. Congrats, nakuha mo yung 1 win ni Dusa kay Blackbeard. Record ko naman doon 3 wins, 2 loss. Pero for me, since winning ako sa dalawang other games, parang for me, I feel like I solved the matchup na
at least pag ako yung humawak, feeling ko Medusa-sided siya. Okay, let's proceed to the next question kay Heinz now for other questions. What are your tips for unmatched players now? General tips for getting not only getting better, but winning tournaments as big as this. Yung biggest na tip ko for improving in unmatched talaga would be to not focus on interactions and focus on hand management and board control. Kahit matalo ka sa interactions, kung yung kalaban mo boost ng boost para lang mahabol ka, parang nangyayari, 2 cards ginagamit niya, tapos isang card lang ginagamit mo. Parang nagkaroon ka ng passive na your enemy discards 1 card. 1 card. Oo. True. And sobrang laking swing potential yon. And on the other side, kung ikaw yung pangit mag-position, ikaw lagi yung nadidiscardan. So kahit panalo ka sa interaction, malulugi ka sa value talaga. Yeah, wag focus talaga sa interaction, mag-focus ka sa map, saka sa hand. Kaya sobrang important Fundamentals talaga. advantage. Oo, fundamentals, tama. Value na value talaga yung sagot ni Heinz. Oo nga eh. Kaya nga eh. Very value. Okay. Yung next naman natin na question, kwento mo naman yung experience on joining international tournaments as well as yung sa international na unmatched community. Yun nga, in general, sa games mismo, they're very aggressive. Pero pag kausap mo naman sila sa Discord, they're also nice naman. And, I mean, honestly, I don't have that much, experience sa international community. Kasi kaka-start ko lang mag-join. Ang pinaka-first na join ko, besides sa ladder, pero pinaka-first na join ko yung Summer of, Legends. Or Winter of Champions. Ay, Winter pala. Winter of Champions pala. Tapos, naka-cut short nga ako dun eh. Pero yun nga, that's my first experience online na tournament. Yeah, they're nice. They're so aggressive. Pero kaya naman. Yes, oo. Marami naman sa atin nakapasok sa top 16s, top 32s. So, yun. Actually, may nakita may nakita ako, hindi ko alam kung sino nag-send sa akin ng screenshot. Si Benny yata. Basta parang they were talking about yung playstyle ko. Kasi na-stream yung iba kong games ng Winter of Champions. Sabi nila parang ayaw daw nila akong kalaban. Again, by default. Si Benny ba nag-send sa'yo? Parang siya nga nag-send sa akin. Not sure. Feeling ko si Anya. Anya. Shoutout kay Anya. Ay, oo nga, no? Anya nga pala. Oo nga, shoutout sa'yo, Anya. Ay, kung hindi mo pala alaman. Nakita mo ba yun, Heinz? Yung pictures. Day 1 kasi siya nasa day 1 siya. Pictures. So, yan. Nakwento na ni Heinz yung the whole experience of the expo as well as yung yung preps niya and yung tournament. So, proceed naman tayo to our next segment, our Hero of the Day! So, Ace, who is our hero of the day? Okay, as per request ng ating guest, pinili natin yung gusto niya, no? Unfortunately, wala na kasing G-Bot, so di niya masasabi kung paano yung pinaka-efficient na generate mo. Pero we can go to the next best thing, di ba? We'll talk about, I think, the first most versatile hero in a match na lumabas. Walang iba kundi ang former big one, Yenenga and their archers. Formerly big one kasi medyo na-dethrone na siya eh. Okay, let's go first sa kanyang abilities and stats na. First of all, 15 HP, range, move 2, with 2 sidekicks na archer. Range din. Ang unique dito is yung, even though tokens yung sidekicks na, hindi siya 1 HP sidekicks. There are 2 HP sidekicks, so may double-sided yung archers niya. So, kakaiba. Siya lang yung may ganun na mechanic, di ba? Na token sidekick, pero more than 1 HP. Then, let's go sa yung board coverage niya. Basically, covered dapat lahat, if you think about it. Then, finally, yung ability niya. If Yenenga would take damage, you may assign any amount of that damage to 1 or more archers in her zone instead. You may not assign any more damage on the archer than their remaining health. So, makunat siya. Yun yung pinaka... Fake yung 15 HP. Fake yun. Hindi totoo yung 15. Nakuhan yung 15 HP. 15 HP. Hindi, ano yan? 30 HP. 30, 33? 35. If trigger ba lahat? Tinatanong natin si Pat. Pat, ikaw yung nakakalam nun. If trigger lahat. 35. 35, diba? Yes. Nahiya si T-Rex na 27. Nahiya T-Rex. Oo, tapos mas marami pang auto damage si T-Rex sa lagay na yun. So, Convert Punch, siya talaga yung pinakamakunat na hero. Hero. Sa Unmatch, oo.
So, ayun. Tapos range pa siya. So, very Double range. mahirap siyang lapitan, di ba? Oo. May Then, stallion pa. may Oo. stallion pa, di ba? Ganun siya, sobrang kunat niya. And may healing siya, by the way. Oo. Spoiler alert. Yun. Let's go sa strengths and weaknesses ni Yenenga, no? Let's go with Heinz first. Why don't you give us with one strength and one weakness ni Yenenga? Yung biggest strength ni Yenenga is yung map control niya. Kasi range din sidekicks niya. Tapos dalawa Yes. pa. Most of the time, di ka talaga nagbo-boost kasi abot mo lang talaga lahat. And then, for weakness, wala siyang card draw. True. May combo siya, wala siyang draw. Combo fighter na walang draw, no? Oo. Kakaiba siya. Okay. Next natin yung isa pang Yenenga enthusiast dito, no? Pat? Ayan, yung for me, kaya ako nagustuhan si Yenenga talaga, kaya ako siya main. Yung strength niya, yung sinabi natin kanina, 35 HP. 15 siya, plus 4 na yung first sidekicks. Tapos 10 na revive. So, 15 plus 4, 19 plus 10, 29. Tapos may healing siya na dalawa. Then, if ma-trigger mo siya na maayos, so plus 6 siya dapat. So, kaya siya naging 35. Kaya sobrang kunat talaga. Then, for weakness, no cancels, of course. Doon talaga siya sikat. No cancel si Yenenga. Parang just bank sa HP niya, pero tatanggapin mo yung lahat ng effects ng kalaban. Sa'yo, Russell? Ako, yung strength niya medyo connected dun sa weakness. Strength niya is sobrang quality ng cards niya. Onting-onti lang yung pwede mong itapon. Siguro, best thing na itatapon mo lang kung kailangan mo mag-discard, maybe Divide and Conquer. Yes. Kasi lahat ng cards niya maganda talaga. And pasok tayo sa weakness, yun nga, dahil maganda lahat, every time mag-discard ka, magbo-boost ka, Masakit. ang sakit. Di ba? Ang sakit. Ang laking value yung nawawala. Lalo na na-mention ni Heinz na wala kang card draw. So, hindi mo mababawi agad yung value na nawala dun sa state ng game na yun. Ang card draw mo kay Yenenga, yung Master of the Hunt, yung gain 2 actions. Actually, oo. Maneuver lang Draw yung one, card gain draw mo one talaga sa action kanya. yun. Oo. Yun talaga. For me, strength niya, versatile siya. Yun yung sabi ko. I think siya yung pinakaunang most versatile hero. You think about it, kaya kanyang combohin. So, yun yung isang avenue niya. Tapos, marami siyang auto damage na reliable like point blank and stallion charge. Stallion. Yes. Makunat siya, hindi mo siya pwede agad patayin. Then, may discard siya with pin the prey and shield formation. So, sobrang kompleto niya. And doon ka magtataka, wala siyang pass, pero kaya niya mag-fatigue. Kasi yun yung magugulat ka, mananalo siya sa fatigue, even though wala siyang pass. Kasi wala siyang card draw to save it. Siya tumutro eh. Oo. Yun yung unique sa kanya. Parang well-designed din siya for me. Tapos, pagdating sa weakness, ayun nga, payback na ako kay Pat. Wala siyang cancels. So, sobrang glaring nun sa certain matchups. So, na sobrang lakas ng effect. But you just need to cancel it to save your life. Wala siyang magagawa dun. Ayun. Yes. Okay. So, since na-discuss natin yung strengths and weaknesses, check natin yung position niya sa tier as per community tier list na ginawa ng ating butihing Taj. Right now, nasa A+ siya. Sa baba lang. Bottom Number 15. Number 15. Just like her HP, no? Nasa after Shulk and before Achilles. Which is kind of surprising for me. What do you think of the placement niya sa tiers, guys? Feeling ko, actually, I feel like it's fine. I think it's better than before, actually. Kasi yung problem with Yenenga din, isang weakness niya, is yung matchup spread niya. Kaya niya most, pero nasa 50-50. 50-50. Yes. Parang for me kasi, yung mga nasa pinaka-top ng tier list is only reserved talaga for those who have really favorable matchups against everyone. Si Yenenga kasi sobrang balanced kasi nitong Yenenga. Kaya for me, okay lang yung 15 lang siya. A+ na lang siya. Patrick? Ako, for me, top 1 pa rin. Sa puso mo. Siyempre, top 1 siya sa puso ko pa rin. Kahit nag-bakasyon ako sa kanya for a year siguro, parang hindi ko siya nilaro. Kasi nga, after TTA na-release yung TTA, ang hirap laruin, plus Witcher pa. Ang daming effects ngayon na kailangan cancelin, pero wala kang magawa as Yenenga. So, talagang hindi ko siya nilaro. Pero, for me, top 1 pa rin in my heart. Russell? Same din na okay na siya dun sa current position. Kasi nga,
dati top tier dahil nga sa matchups ngayon, ang dami niyang iniiwasan. Winnable, pero ang dami mong kailangan iwasan eh. So, okay na siya. Malakas pa rin. For me, I think, I don't know, I'm on the camp na bababa pa siya by as time comes. Kasi grabe na yung effects lately. Palakas na you need to cancel it. Na yun nga, medyo mahirap siyang mag-play around special. Yun nga, what if may lumabas na naman na hero na sobrang daming effects? May area na naman. Oo, may area na naman. Like, Okay, patch na Henry! diba? Sumusuntok ng +1 per hammer, no? Oo, di ba? Yun. Kay Henry, isa naman bad Dapat. matchup niya eh. Henry. Kahit yung yung card ni Wyatt Earp na okay Coral. Uy, ako yun. Yung sobrang annoying din nung kay Yenenga. Patay yung Tapos, archers dun. I mean, yung strength niya is solid pa rin naman. Pero it's kind of nandun funny when you kind of think about it na if you look at the tier list na mas mataas na si Achilles sa kanya somehow. Parang gano'n yung nangyayari. Diba? May kasi, itong tier list ginawa after walk. Sobrang taas ng stocks ni Achilles nung walk. For context, sobrang taas talaga ng stocks. Kahit Diba? ako, prio pick ko siya. Diba? Hindi na Achilles at that time eh. Parang may hindi map mo siya choice ipan mo siya. So, ayan, na-discuss natin yung placement niya sa tiers, no? Let's proceed with the matchups. I'll go first with the winning matchup of Yenenga against InGen. Itong matchup na to kasi parang to put it shortly, hindi ma-outvalue ni InGen si Yenenga sa matchup na to. Ganun siya kasimple. What do you do as InGen? Like, if you don't wall end up, pwede kang ma-stallion charge. She doesn't even need to go to the traps kasi range din siya. So, he could hit you na from afar, di ba? Like, kaya kanyang comboin and InGen is very low on defense. Ilan double attacks lang yung tatama sa'yo. Then you probably have no defense, di ba? Kahit itulak mo siya ng rending shot, then may stallion charge, masasagasaan niya naman lahat. Saka wala talaga siyang pake kahit mag-step siya sa trap. Minus 1 HP, 30 HP siya. Yes, di ba? Sobrang shutdown si InGen sa matchup na to. Kaya I think this is a very Yenenga favorite matchup for me. Next natin, Russell. Ako, ito isa sa pinaka-favorite na matchups ko of all time. Bloody Mary versus Yenenga. Yes, sir. Classic inbox. Box pa to. So, even-ish tong matchup na to. Kaya favorite ko kasi sa wakas, may top tier na kayang labanan si Bloody Mary. na favorite ko. So, kaya kayang labanan ni Bloody Mary si Yenenga. Number one, again, no cancel si Yenenga. Yun yung isa sa main weakness ni Bloody Mary. Cancels, diba? So, pag 3 action si Bloody Mary, third action, cancel mo. Auto-cancel. Kahit ano pa yan. Yung punish kasi niya, Infinity Mirror, na 2 copies lang. Diba? So, kung si Yenenga, walang cancel, lahat ng effects mo sa third action tatagos. Yun yung isang reason kung ba't siya even. And then, Broken Glass, ang daling patagusin sa matchup. Trigger, no? So, yun yung isa sa key card niya. Isa sa key card ni Bloody Mary yun sa mga wins niya pag nananalo siya. Matrigger yung 3 Broken Glass. Dahil si Yenenga, puro 3. Sobrang daming 3. Pag nag-double attack pa, alam mo na, hindi mo na kailangan hulaan. So, ang dali ng Broken Glass. 6 damage na agad. Tapos meron siyang 2 7. Tapos yung ambush niya, which is yung out of the mirror, boost values ni Yenenga, sobrang dami niya. Puro 3. Yes, boost 3. So kahit papiso-piso lang yung damage mo, nawawalan si Yenenga ng 2 cards sa defense, di ba? Makakapiso ka pa. Tapos again, may double attack sila pareho, so medyo quits lang dun. Yun, so kaya ni Mary, kaya siya even. Sobrang daming damage ni Mary, basta hindi siya ma-cancel. Sobrang tanky naman ni Yenenga, pero wala siyang cancel. So, di ba? It evens out. For Yenenga naman, well, I think your normal Yenenga gameplay lang din naman sa matchup na to. Kaya sila even. Unahan, di ba? Gusto mo siyang combohin? Hindi, actually, 3 cards yun eh. Oo, 3 cards. Pwede mo siyang combohin sa 3 cards. Magte-take si Mary dito para pwede siya mag-3 actions. Or, dun sa nangyari sa matchup natin, na-force mo yung Mary na mag-draw ng mag-draw. Never siya naka 3 actions aside from closer than she appears turns. So, yun din naman yun. Okay, let's go with the next matchup. Patrick? Okay, for my matchup, syempre, Yenenga as my main versus the villain, Golden Bat. Diba? Alam naman natin sa podcast na ayaw kay Golden Bat. Dahil dito yan, kasi losing si Yenenga. Na-joke lang. So, for GB kasi, since walang cancel si Yenenga,
I-beams, automatic tatagos. So, ang laking value mawawala kay Yanenga. 3 cards agad yon. Then, if i-Alpine pa, so pwedeng 5. Pwedeng 6. Tapos, 6 cards yung mawawala. Then, yung super strength, syempre, automatic 7. So, highest defense niya will be 4. Jaws lang yung kailangan mong hanapin for that. Pero, there will be times na point blank yung magde-defend doon. So, ang sakit for Yanenga. What else? Yung punch Yung singular. punch. Gamit na Automatic. Pag pangit yung Punching positioning ng Yanenga, damay na yung archers, tapos may damage ka pa. So, malungkot talaga. So, dapat maganda yung positioning mo as Yanenga. What else? Bakit winning? Insight of the Ancients. Panalo lagi sa So, dog. value. Panalo lagi sa value. As well as yung like a flash. Laging 6 yan kapag against Yanenga. So, mauubusan mo rin ng defenses yun eh. Siguro if you're first tapos agruhin mo lang si GB at dasalan mong wala siyang defenses, I think doon lang kakayanin ni Yenenga. Kapag masyadong aggressive yung GB. Pwede. Yeah. Parang yung laban nila turn 1 4 turns. 4 Turn actions. 1 for actions. Wala pa rin, Pero, GB pa rin. Wala, GB silent pa rin talaga. Yun yung matchup na sobrang ganda ng punch. Like, yung pinakapangit na interaction doon kay Yenenga is yung punch into point blank. Like, take 3 pa rin. Take 3 and then pa rin yung Yenenga. If kasama mo sa zone yung archers mo namatay. Parang pwedeng maging effectively take 7 pag take 5 pag nanalo yung punch. Pero naman, pwede mo naman ipatay yung archer muna kasi magdi-deal ng 1, di ba? Oo. Kunwari 1 HP archer mo, ipatay mo ni archer mo. So kailangan talaga good positioning siya against dun sa punch. Kasi yung talagang pinaka-punish dito kay yan. Ayun, yan for me. Losing siya. Next matchup, Heinz. Yan. Yenenga versus Eredin. Yan. So, yung matchup na to, wala naman. No, pero yung matchup na to, slightly favored kay Yenenga. Bakit? Kasi in terms of stats talaga, kahit angry si Eredin kasi, parang same stats lang naman sila. I mean, tapos ang main weakness kasi talaga ni Eredin is yung quantity ng defense niya. Yes. Ang ginagawa ni Yenenga, quantity of attacks. Pero stress yung attack ni Yenenga, pero sobrang dami. Diba? Kaya walang magagawa rin si Eredin. Eventually, maubusan talaga siya ng defense. Lalo na gusto niyang pang-attack pa yung implacable. And another strength kasi ni Yenenga sa matchup na to is ranged siya. So yung first form na ni Eredin na may Red Rider pa is sobrang exploitable. Kasi si Eredin, maghahabol siyang patayin yung rider niya. Tapos si Yenenga, tumitira lang sa range. So ito ba yung isa sa mga matchups na as much as possible, hindi mo papatayin yung riders as Yenenga? Yes. You want to make it as long as you can. Nabuhay sila. Even if let's say na wala ngang feint si Yenenga, so may foul purpose if a farm. Kasi every time na umattack si Eredin at magfa-farm siya ng foul purpose, hindi siya bumubunot ng defense. Pag mag-attack ka lang ng 2 rain of arrows, ubos agad defense niya. Diba? Gusto agad yung rain of arrows kasi. Yung main defense pa ni Eredin, yung portal. So, sa swap siya, you're Yenenga, you're attacking with 3 values. You're not attacking with, hindi ka affected masyado ng swap. Kasi maliit lang naman attack, marami lang talaga. I think yung saving grace lang dito sa matchup ni Eredin, yung anal Yun lang. Wild Hunt? Wild Hunt. Well, yung Wild Hunt kailangan. Kailangan. Wild Hunt, kailangan adjacent. Kailangan adjacent. Yung gameplay mo lang dun is you skirmish the first attack, then Wild Hunt mo second. And that's very bad, I think, kay Eredin. Kasi bitin yung konti ng cards mo yan, konti ng defense mo na gusto mo sana pang attack na lang. Parang ang chance, pero bakit siya slightly advantage lang? Kasi I mean, Eredin always has a lot of damage. Pag hindi na manage ni Yenenga talaga yung hand size niya at na-caught siya off guard, -8 pa rin is masakit pa rin.
Diyan papasok yung yung walang card draw si Yenenga. Yes. Kaya pinili ko rin to si Yenenga as the hero for the day. Kasi siya yung magtuturo talaga sa'yo how to manage your hand. 0 yung draw niya. Tapos, pag nawala pa archers niya at nag-start ka na mag-boost, sobrang sakit. She really forces you to learn how to position properly. And sobrang makikita mo siya sa matchup na to. Kasi kung hindi maganda positioning mo against Eredin, hindi mo rin ma-exploit yung weakness niya. And actually, siya yung mag-farm sa'yo ng foul purpose niya. We covered all the matchups of Yenenga, no? Since nandito yung dalawang Yenenga fans natin, let's ask them the best map ni Yenenga. Let's start with Heinz, no? Give us best two maps. Any Robin Hood map naman with corridors pa would be ideal. So like Soho agad. Kasi yun na nga, Robin Hood map. Tapos pag hinahabol ka na, edi punta ka dun sa bridge, just ilinya mo lang dun yung archer mo. Grabe, sobrang kunat mo dun. Another one would be Venice. Kasi range map. Ganun din. Range corridor. na ihaharap mo lang dun archers mo. Tapos may dami pang tri-zones for Joss. Then sa Pat, may ano ka ba? Yung best. Map. Best map Yenenga for boy ka rin Yenenga. Care mo rin, syempre. Yun na. Quad zone. May zone. first quad zone ata sa game, no? Yes. So, pwede tumambay yung Yen sa gitna. I-position well sa gitna para yung Jaws mo +4, possible +4. Yun. So, shoutout sa mga nakalaro ko sa Kermo rin na against, against 7 Yenenga. value attack. 7 value, tas 3 kopya. Yes. Papalapitin ka. May point blank pa pagkatapos. Point blank ka pa sa harap paglapit mo. May 9 auto damage pa nga pala si Yenenga, no? Strength diba? din niya. Sobrang versatile na yan. Yeah, Russell, lagay Yenenga ka ba? Kasi ako, na-try ko. Pero rin, actually, pag Yenenga, unang naisip ko rin ngayon, Kermo rin eh. Dahil dun sa actually, wala siyang Robin Hood spot, pero range map, hindi, kaya naman kaya ng range kasi nga ang daming zones. Hindi sila takot dun sa mga corridor sa gilid na pag melee, di ba? Ang hirap akyatin kasi may one way. So range ka naman. Tapos yun nga, yung quad zones kasi. Lalo na nung kung T-Rex kalaban mo dun, ang daming inaapakan na zone ng T-Rex, yung Diyos mo kaya mag 8 value. True. 8 value defense. Oo. Grabe. So sa akin, since an old player ako, naisip ko map sa kanila talaga is na-associate ko siya sa Memorial. Yes. So, Range pag bumaba ka kasi sa garden, yung Diyos niya sobrang lala. Pag bumaba ka din sa baba, yung Diyos mo dun, sobrang ganda ng Diyos mo dun eh. Kaya sa akin, Memorial yung na-associate ko sa kanya. Pero right now nga, ang dami ng maps na na-enable yung Diyos lately. Wala naman masyadong map. I think yung pinaka-ayaw niya lang na map is yung maraming cut-offs. Yun lang naman iniiwasan niya just to... Kasi yun yung ability niya na basically nullified if magkakahiwala yung archers niya. Okay. Then, I think we're done with our hero. Let's wrap it up with concluding that Yenenga is still one of the best versatile heroes ng Unmatched. Meron siyang glaring weakness which is very susceptible sa ibang matchups, but still, she can still do a lot of things because lahat ng matchups niya mostly 50-50. Okay. Proceed naman tayo sa next segment natin. So, our current and recent events. Recently concluded natin na Asia Championships nga, which is nanalo si Heinz. Shoutout na rin natin yung top 4. So, Russell. Shoutout sa top 4. So, syempre, Heinz, congrats. Second place, Mark Sandoval. And then third and fourth, si Rayan, tsaka si Bendy. Actually, buti nag-third and fourth sila. Sila yung tumalo sa akin. Makes this ako. Malakas yung tumalo sa akin. Malakas yung tumalo sa akin. Okay na rin. Nag-first runner-up. Okay na ako doon. Let's go, Mark. Okay lang, malakas naman yung tumalo sa akin. Kaya nyo lang sino yun. kahit anong mangyari, malakas yan. Malakas yan. Parang may pasalubong ako na joke. Okay, so next naman natin, for the next tournament,
meron si Board Game Madness ng anniversary nila this June. Oh So my watch out God, nyo lang let's yung go. watch out nyo lang yung announcement nila regarding this one. Next, yung paparating na tournament na Area 21, still polishing pa raw kung anong format. I think it will be lock and loaded, right? Or hindi pa finalized. Modified locked and loaded ata. Yes, it will be modified lock and loaded. So we hope we see you there, no? Hopefully free kami by that time. Holiday naman siya, so ayun. So ngayon may ongoing sa UM League and RG pala, RG. Ongoing Spring of Myths. So as of this recording, dalawa na lang ang natitira sa atin. Sa Philippines, si Taj tsaka si Heinz. So abangan na lang yung matches nila. Buti na lang Lalo di kami same bracket, no? Buti na lang. Ah. Buti na lang. Pwede kayong mag top 2. Let's go. Let's go. Fan ka mo ba or top 4? Basta ganun. Ayan, fun fact, kaming Kaya. dalawa yung Yes, two-time champion, national champion. So, Yes, oo nga. wala Pwede masaya. ba? Oo. Go. Top 8 string na lahat. Filipino player winning is still a great thing for us, di ba? Yes. Tapos, yun. Aside from some, ongoing din yung open roster. So, para sa mga hindi nakakaalam, yung open roster, kasama siya dun sa nagko-collect ng prestige points. So, kung lagi kayong sumasali dun sa mga RG or UM League events na nagbibigay ng prestige points, yung top 3 nyo na tournaments, yung points nyo doon, depende kung ano yung ranking nyo, ma-invite kayo dun sa 40-player gauntlet sa Q4 ata? Q3 or Q4. So, meron pang event after nito. So, kung kulang pa kayo, pwede pa kayo maghabol. And lastly, yung ongoing weeklist, kung hindi pa kayo na burnout sa pag-unmatch during the last weekend, tuloy nyo lang. Meron pa rin namang mga weeklist from different LGs like Play Cafe and The Office and Dragon's Chest. Just check out their Gaming Live. Yeah, just check out their pages to see more details para sa kanilang weekly tournaments. Okay. Okay, that's it for the tournament. So, final words from our guest. So, Heinz, the floor is yours. Final words. Anything. Thank you for having me here. And, sa lahat ng nakikinig, Unmatched is a really fun game. Kaya, just keep playing. Gagaling tayo lahat and mananalo tayo sa world stage. Let's go. Yes, let's go. Woo! Thank you. So, thank you, Heinz, for gracing us with your presence for our episode. So, natuloy na rin yung episode natin. Nahanap mo lagi. Nangyari din. So, that's it, guys, for our episode this week. Once again, I'm Pat. I'm Ace. I'm Russell. And I'm Heinz. Nahiya ka pa. Ayan. And always remember, be mindful of your zones. Lalo kay Yenenga. Okay, thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye. Zone check.